Bawal nga ba magpahayag ng suporta sa isang politiko ang mga pulis? Magandang umaga ulit mga idol. Meron na ako ipapakita sa inyo na isang mahalagang video. Tungkol to sa mga pulis at sundalo na nagpapakita ng kanilang suporta sa isang politiko mga idol. So ulitin ko doon sa unang video ko na yung sinasabi ko doon na ang pulis at sundalo ay para sa bansa at hindi para sa isang politiko lamang. Dapat po ang mga pulis at sundalo ay neutral lamang pagdating sa politika. So, panoorin nyo to mga idol. Bawal nga ba magpahayag ng suporta sa isang politiko ang mga pulis? Mga kababayan, madalas naming marinig ito. Mga pulis, uto-uto ng politiko. Sunod-sunuran lang kayo sa gobyerno. At madalas ding itanong, bakit nyo kinakasuhan yung mga pulis na nagpapahayag ng suporta sa isang politiko? Diktador kayo. Ngayong eleksyon, marami ang nagtatanong, bawal nga ba sa isang pulis ang magpahayag ng suporta sa isang politiko? Para malinaw ito, pag-usapan natin. Ang sagot dyan, oo, bawal. At hindi ito dahil sunod-sunuran lang kami. Ito ay dahil may mga batas at regulasyon na mahigpit na nagbabawal sa mga pulis at iba pang government employee na makilahok sa partisan political activities. Batayan sa batas, Yung 1987 Constitution, Article 9-B, Section 2. Bawal sa civil service employees, kasama ang mga pulis, ang electioneering o partisan political activities. Omnibus Election Code, BP 881, Section 261. Hindi maaaring gamitin ng mga pulis ang kanilang posisyon para i-endorso o suportahan ng sino mang kandidato. Republic Act 6713, Code of Conduct of Public Officials. Ang pagiging neutral sa politika ay bahagi ng pagiging isang profesional at patas na tagapaglingkod bayan. PNP Ethical Doctrine at PNP Memorandum Circular No. 2016-002. PNP personnel shall remain neutral in political affairs. Ano ang bawal? Para malinaw, ano nga ba ang bawal gawin ng isang pulis? Kasama sa electioneering o partisan activities, ang pagsusuot ng campaign shirts, caps, o anumang may pangalan ng kandidato. Pagpo-post sa social media ng suporta sa isang kandidato. Pagsali sa political rallies, motorcades, o campaign events. Paggamit ng PNP resources para sa pangangampanya. Ano lang ang pwedeng gawin ng pulis? Una, bumoto. Karapatan ng lahat ang bumoto ng ayon sa kanilang paniniwala. Pangalawa, manatiling neutral. Iwasan ang public expression ng suporta o galit laban sa isang kandidato. At pangatlo, magsilbi ng patas. Siguraduhin na walang kinikilingan sa pagpapatupad ng batas. Hindi ito pagiging uto-uto o sunod-sunuran. May mga nagsasabi, edi parang alila kayo ng mga nakaupo. Sunod-sunuran lang kayo sa kung sino ang nasa pwesto. Pero mali po yan. Ang pulis ay hindi nagtatrabaho para sa kahit sinong politiko. Kami ay para sa batas at mamamayan. Ang PNP ay isang ahensya ng gobyerno, hindi political party. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa kung sino ang nasa pwesto, kundi sa pagsunod sa batas na dapat ipatupad ng patas at walang kinikilingan. At hindi lang PNP ang bawal sa electioneering. Kasama rito ang buong civil service gaya ng mga guro at kawani ng DepEd, mga empleyado ng DILG, DOH, DPWH at iba pang ahensya, mga sundalo ng AFP, at mga opisyal ng barangay na nasa non-partisan functions. Lahat sila bawal ding ipakita ang suporta sa isang kandidato habang nasa serbisyo. Sagot sa mga komento, bakit nyo kinakasuhan yung mga pulis na nagpapahayag ng suporta sa isang politiko? Diktador kayo. Para sa mga nagtatanong, diktador ba ang gobyerno dahil pinaparusahan ng mga pulis na nagpapahayag ng suporta sa isang kandidato? Hindi ito diktadura. Ito ay disiplina at pagsunod sa batas. Kapag ang isang pulis ay hayagang sumusuporta sa isang kandidato, ito ay isang paglabag sa batas. Kaya pag may mga nahuli o nakasuhan, hindi ito paghihigpit ng gobyerno. Ito ay pagpapatupad ng tamang patakaran upang mapanatili ang neutrality ng PNP at iba pang ahensya. Kaya sa mga kapwa ko tagapagpatupad ng batas, tandaan natin ang ating sinumpang tungkulin, paglingkod ng patas at walang kinikilingan. At sa publiko, sana malinaw na. Hindi kami uto-uto sa mga politiko. Ginagampanan lang namin ang aming trabaho ayon sa batas. Ang pagsunod sa batas ay hindi diktadura. Ito ay isang tanda ng disiplina at profesionalismo. Kung may mga tanong pa kayo, comment lang sa baba at kung gusto niyo mas marami pang makaalam, i-share ang video na ito. Thank you mga idol. Salamat!